Ang mga aralin sa video na ito ay una, talassalitaan. Ikalawa, alamin natin ang 4 na uri ng himagsik ni Balagtas sa Florante at Laura. Ikatlo, karagdagang kaalaman ukol sa aralin. Dumako tayo sa unang bahagi, ang talassalitaan. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Sukab, isang taong taksil, lilo o traidor. Matalinhaga, paggamit ng mga salitang may malalim na kahulugan o hindi tuwirang pagpapahayag. Lilo, masama, mapanlinlang o hindi tapat. Hidwaan, labanan, alitan o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang panig. Layaw, labis na pagbibigay sa gusto o pagpapalayaw sa isang tao, lalo na sa bata na nagreresulta sa kawalan ng disiplina. Panlulumo, matinding pagkalungkot, kawalan ng pag-asa o panghihina ng loob. Masisila, kakainin ng mababangis na hayop, malala pa. Sakim, gahaman, matindi ang pagnanasa sa pera, kapangyarihan o pag-aari ng iba. Pagsasala, pagtukoy sa tama o mali o ang pagkakamit ng pagkakasala. Katuwiran, ang pagiging matuwid, makatarungan o ang paglalatag ng katotohanan. Dumako na tayo sa 4 na uri ng himagsik ni Balagtas. Unawain natin ang nilalaman. Una, himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Ito ang pagtuligsa ni Balagtas sa maling pamamalakad ng mga Kastila sa Pilipinas. Noong panahong iyon, mahigpit ang censorship at bawal magsalita laban sa Espanya, kaya ginamit niya ang kaharian ng Albania bilang simbolo ng Pilipinas. Ipinakita rito ang kawalang katarungan kung saan ang mga masasama tulad ni Conde Adolfo ang naluluklok sa kapangyarihan habang ang mga mabubuti tulad ni Florante ay ipinapako sa puno o pinapatay. Ang tanyag na saknong na sa loob at labas ng bayan kung sawi, kaluwalhatian ay siyang nangyayari ay malinaw na paglalarawan sa estadong politikal na bansa noong 19 na siglo. Ikalawa, himagsik laban sa hidwaang pananampalataya. Binabasag nito ang maling paniniwala na ang mga Kristiyano at Muslim o Moro ay dapat maging magkaaway habang buhay. Sa kwento, ang nagligtas sa Kristiyanong si Florante ay ang Morong si Aladin. Ipinakita ni Balagtas na ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling relihiyon. Ito ay isang matapang na pahayag noong panahong itinuturing na kaaway ng simbahang Katoliko ang sinumang hindi kabilang dito. Ang tunay na pagkatao at kabutihang loob ay higit na mahalaga kaysa sa doktrina ng relihiyon. Ikatlo, himagsik laban sa maling kaugalian. Ito ay nakatuon sa mga maling gawi ng lipunan, partikular na sa usapin ng pagpapalaki ng anak at ang labis na pagpapahalaga sa katayuan sa buhay. Tinuligsa ni Balagtas ang pagpapalaki sa anak sa layaw or spoiling a child. Ayon sa kanya, ang batang lumaki sa ginhawa ay madaling sumuko sa hirap ng mundo. Pinatikos din niya ang pagsunod sa magulang na humahantong sa kapahamakan tulad ng ama ni Aladin na si Sultan Ali Adab na inagaw ang kasintahan ng sariling anak. Ang laki sa layaw karaniway hubad sa bait at muni, sa hatol ay salat. Ika-4, himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Ito ay isang intelektual na himagsik bago ang Florante at Laura. Ang panitikan sa Pilipinas ay puro tungkol sa buhay ng mga santo o kaya ay mga mababaw na kwentong pantasya lamang. Pinatunayan ni Balagtas na ang wikang Tagalog ay mayaman, matalinghaga at kayang gamitin sa pagsulat ng mataas na uri ng literatura katulad na lamang ng epiko at awit. Nilabanan niya ang pananaw
na ang mga Pilipino ay walang sining at hindi kayang lumikha ng obra na kapantay ng mga banyaga. Itinaas niya ang antas ng panulaang Tagalog sa pamamagitan ng paggamit ng malalalim na tayutay at simbolismo na nagbigay ng dangal sa ating wika. Ating naunawaan ang apat na himagsik ni Balagtas. Tumungo tayo sa karagdagang kaalaman ukol sa aralin. Sa kabuuan, ang apat na himagsik na ito ang dahilan kung bakit itinuturing na revolusyonaryo si Balagtas. Hindi lamang siya sumulat ng kwento ng pag-ibig, sumulat siya ng isang gabay kung paano dapat mamuhay, magmahal at lumaban para sa bayan. Ang mga himagsik ni Baltazar ay nagpapakita na ang paghihimagsik ay hindi laging pisikal o marahas. Maaari itong emosyonal, sosyal, politikal o intelektual. Ang bawat uri ay may layunin, personal na katarungan, pagbabago sa lipunan, reforma sa pamahalaan o muling paghubog ng kaisipan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.